Лучше увидеться. Sumunod ka kung gusto mo. Si Dylan ay isang 18 taon gulang na batang lalaki na ngayon ay nandito sa isang supermarket. At sa parehas na lugar ay nandito din ang isang 46 anyos na ginang na nagngangalang Allison. Siya ngayon ay humihingi ng tulong kay Dylan para sa kanyang kailangang bilhing gamit sa banyo. Nakikita siya ni Dylan na kaakit-akit sa kabila ng kanyang edad at sa natural nitong kagandahan ay nagsimula siyang mapatulala sa kanyang kinatatayuan. Agad niya itong tinulungan sa kanyang kailangan bago siya umalis. Nang magsimula na siyang maglakad palabas sa supermarket, ay muli niyang nakatagpo si Allison na nagsasabi sa kanya na hindi niya alam kung paano ikabit ang pinamiling shower sa banyo. Kaya kailangan niya daw si Dylan na sumama sa kanyang bahay upang siya ay matulungan. Bago nagpakita din siya ng ilang mga pera. Ngayon ay wala na siyang dahilan para tumanggi. Kaya sumama agad siya sa bahay. Mabilis niya lang naikabit ang shower at lumapit si Allison bago siya nagtanggal ng damit sa kanyang harapan. Habang sinabi nito na kung nais niya ay maaari rin siyang maligo kasama niya. Masaya si Dylan sa kanyang narinig at hindi mapigilan ang kanyang sarili kaya mabilis pa sa 4:00 ay nagsimula na rin siyang maligo. At pagkatapos, nangyari na naman ang pinagbabawal na palabas. Tuwang-tuwa si Dylan sa naranasan at kwento niya ang tungkol dito sa kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Nolan. Paldo ka talaga pare. Nang sumunod na gabi ay nagbihis siya ng maganda dahil plano pala nilang mag-date kasama si Allison. Tinanong siya ng kanyang ina na si Clara kung saan siya pupunta at bakit siya nakabihis. Ngunit hindi niya ito sinagot ng malinaw at sa halip ay sinabi niya lang na pupunta siya sa isang kaibigan. Sa labas ay naghihintay pala si Allison sa kanya at sinakay siya sa kotse. Nagpunta sila sa isang restaurant kung saan pagkatapos ng ilang mga pag-uusap, si Dylan ay nagpakita kay Allison ng isang app sa kanyang cellphone. Sinabi ni Allison na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay nasa isang IT company at maaari niya itong kausapin upang siya ay matulungan. Ngunit sinabi niya na kailangan din niya ng isang bagay bilang kapalit nito at mukhang bakbakan yata ang kanyang tinutukoy. Ngayon sa halip na pumasok si Dylan sa paaralan, ay nagpunta siya kay Allison para makipagkwentuhan. At syempre pagkatapos ng kwentuhan, ay ibang kwentuhan naman ang kasunod. Dahil dito ay hindi na niya magawang gumugol ng maraming oras sa kanilang bahay at napapansin na rin ito ng kanyang ina. Kaya hindi niya maiwasang mag-alala at iniisip kung ano ang pinagkakaabalahan ngayon ng kanyang anak. Isang araw ay nakita niya ang contact number ni Allison sa cellphone ni Dylan kung saan naunawaan niyang ito ang tinatawagan. At kausap palagi ng kanyang anak ng buong araw, iniisip niyang nakikipag-date na ito sa isang batang babaeng kolehiyala, kaya tumawag siya at inanyayahan si Allison sa kanyang bahay para sa hapunan mamayang gabi. Nang gabing iyon ay binuksan ni Dylan ang pinto at nagulat siyang nandito ngayon si Allison sa kanilang bahay. Dito ay sinabi niya sa kanya na inanyayahan siya ng kanyang ina para sa hapunan. Nagulat ang ina ni Dylan nang makita si Allison na ang kanyang anak na lalaki ay nakikipag-date sa isang babae na higit sa 40 anyos na taon gulang, kaya sa mesa, siya at si Allison ay hindi maiwasang mag-argumento dahil sa magkaibang paniniwala. Kaya sa huli ay nagalit si Allison at nagsimula na lang siyang umalis. Ngunit sumama si Dylan sa kanya. At nang makarating sila sa bahay ni Allison, ay doon sila nagkwentuhang dalawa. Ngayon napaisip agad si Clara sa pag-uugaling pinakita ni Allison sa kanya. Kaya nagsimula siyang gumawa ng sariling pag-iimbestiga sa pamamagitan ng internet. Dito ay nalaman niyang si Allison ay nag-asawa ng isang mayaman na lalaki. Ngunit pagkaraan lang ng ilang buwan ay agad din itong namatay sa isang kahina-hinalang kadahilanan. Pagkatapos niyang malaman ito, agad siyang nagpasya na ilayo ang kanyang anak kay Allison sa anumang paraan dahil tinitiyak niya lang ang kaligtasan nito. Ngunit tila iba yata ang pagkakaintindi ni Dylan. Kaya ng sumunod na araw, ay nagpunta siya sa bahay ni Allison upang pauwiin na ang kanyang anak dahil dito na ito nagpalipas ng gabi. Ngunit sinabi lang ni Allison mula sa pintuan na hindi pa gustong umuwi ni Dylan at ayaw daw nitong makipagkita. Si Clara ay gumawa ng paraan upang mapauwi ang anak. Inanyayahan niya ang kaklase ni Dylan na si Freya para sa hapunan dahil alam niyang matagal na itong gusto ng kanyang anak. Samantala, sinabi ni Allison kay Dylan na manatili na lang dito sa kanya at magpapakasaya sila hanggat gusto nila. Ngunit si Dylan ay tumangging manatili sa kanyang bahay at umalis. Nang araw na ito ay dumating si Freya sa kanilang bahay para sa isang hapunan. Masaya si Dylan na makita siya ngayon at pareho silang lumabas upang mamasyal sa kahilingan na rin ni Clara upang sila ay makapag-usap. Mabilis lang silang nagkapalagayan ng loob dahil si Freya ay matagal na rin may gusto kay Dylan. Ngunit pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa, ipapakitang si Allison ay binantaan si Freya na lumayo kay Dylan at kung hindi niya ito gagawin ay alam niyo na ang mangyayari.
Sa takot ay hindi na niya magawang makausap si Dylan kahit sa telepono at isang araw. Tinawag ni Allison si Dylan sa kanyang bahay upang ipakilala sa kanya ang kaibigan nitong nagtatrabaho sa isang IT company. Nag-aalok siya kay Dylan ng trabaho, ngunit tumanggi si Dylan dahil kailangan niya daw munang makapagtapos at sa kanyang palagay ay kailangan niya na rin daw putulin ang kanilang pagkikita. Kaya nagalit si Allison at pinaro niya ito ng matigas na bagay bago siya mawalan ng malay. Dumating si Clara sa bahay ni Allison dahil hindi na naman umuwi si Dylan nung gabi. Pagpasok sa loob ay nagbigay siya ng baril kay Clara at sinabing isa lamang sa kanila ang makakaligtas at mabubuhay. Bago niya ito ikulong din sa kabilang kwarto, nagpanggap si Clara na binawian ang sariling buhay habang siya ay nakadapa. Kaya pumasok si Allison sa loob at nilapitan niya ito para makasigurado, ngunit agad bumangon si Clara at nagsimula silang mag-away. At nang nasa alanganing sitwasyon na si Clara, ay dumating ang kanyang kasintahan na umatake din kay Allison dahilan para ito ang mabawian ng buhay sa huli. At katulad ng dati, kung umabot ka pa sa minutong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like sa video at mag-iwan ng comment. Maraming salamat po at palagi po kayong mag-iingat.